Demo pa rin po ng long range locator, tripod antenna, ang pinusuan po ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Davao City. Long range locator, tripod antenna, ano po yung kakayanan niya at hanggang saan po siya magagamit. Ito sa lang po ninyo at huwag po ninyong kukontrahin. Mula sa baba, tataas, pundo. Ayan. So yun po yung kakayanan. Naiikot lang siya kapag isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Long range locator, tripod antenna, ang pinusuan po ng ating isang kababayan mula po sa probinsya ng Davao City. Ito katiits, yung pinusuan, dito mo po siya babalahan kung ano po yung ating ibabala, yung po ilulocate ng ating tripod antenna. So mga kababayan, mga katiits, ito po yung ring na 24 carats na kapag inilagay ko po sa timber, kaya nyo na po yan kahit yan ay nakalog sa loob. Ang mahalaga po yan ay na sa loob po yan ng receiver. At ang receiver na po ang magkukunik sa antenna at kung ano po yung ating ibinala, yun po ang ilulocate ng ating tripod antenna. So mga kababayan, muli ay ididemo ko pa rin po itong tripod antenna kung ano po yung kakayanan niya, kung hanggang saan po siya magagamit, at ikukumpara po natin doon po sa single antenna. So mga kababayan, mga katiits, sa paghila pa rin po ng ating antenna, dapat hindi po yan isang hila lang. Yan po ay utay-utay niyang hilahin, at mahalaga pa rin po na itong dulo ng antenna ay ipapahid natin sa lupa. Ayan mga kababayan, ayan, kahit konti lang at magkaroon po ng lupa sa dulo ng antenna. So ito po yung pinusuan ng ating sa kababayan. At muli po sa paggamit pa rin ng long range locator, tripod antenna, kapag itinaas mo po siya, kailangan yan po ay pantay at dapat hindi po yan tagilid. So mahalaga po ang pagtaas natin. Pag itinaas po yan, ay dapat po yan ay diretsyo at hindi po pabago-bago yung pagpisil natin sa ating kamay. Kapag pinisil mo na po yan, hindi po luluwag, hindi po higpit. Dahil nananatili po doon dadaloy po yung ating magnetic field papunta po doon sa ating hinahanap. So ganito yan mga kababayan, mga katiits. Ito pa rin. Ito po yung aking ilulocate. Ito po yung 14 carats na necklace na gagamitin ko po na ilulocate gamit po ang tripod antenna. May bala po tayo 24 carats. Ayan. Ganito katiits, ganito pa rin po gagawin kung paano ko po ibinabahagi ang paggamit po ng long range locator sa ating pong mga katiits na bago pa lamang po gagamit o hahawak, ay ganito nyo po ako gagayahin. So ganito yan mga kababayan, wala pa rin sa baba. Ayan, daday tataas, pundo, at hayaan na po natin siyang gumalaw. Tutos-tusan nyo lang mga kababayan yung ating pong tripod antenna. Yung antenna natin, kung saan po siya magtuturo, tustusan lang po ninyo at huwag po ninyong kukontrahin. Ganyan po yan. Ayan. At kapag naglukit na po siya ng pangalawa hanggang pangatlo, apat, mabilis na po yung ating tripod antenna. So ganito yan mga kababayan, mula sa baba, tataas, pundo. Ayan, ganyan po yung ating tripod antenna. Ayan, doon pa rin. Ayan. Mahalaga katiits na pag itinaas mo po yan, pundo, tungo ng kaunti. Ganyan po yung gagawin. At doon po kayo nakatingin sa dulo po ng antenna. Mahalaga pa rin po na yung kaisipan natin, focus po doon sa ating hinahanap. Yan, ito pa rin. Ganyan.
Ganun po siya kalakas. Yan. Ganun po siya kabilis. Segundo lang yan makatiis. Pag-aralan nyo po yung paggamit. Paghawak po natin sa ating pong tripod antenna. Ayan. Doon pa rin. Ayan. Doon pa rin siya. Magtuturo. Yan, wala pa rin sa baba. Yan. Yan, ito mga katiis. Yan. Ganyan po kalakas yung ating tripod antenna. Yan, tinan nyo pagmasdan nyo mga katiis. Mula pa rin sa baba. Ayan. Doon na po siya nagtuturo. Ayan, hintayin lang po natin yan. Yung kanya pong paggalaw. Hilahin po yan ng aura po ng gold. Ito pong ating antenna. Ayan. Yan pa rin. Pagsikapan nyo lang mga katiis na pag-aralan po lagi kung ano po yung mga pamamaraan sa paghawak, pagpapagalaw po ng ating mga locator. Mahalaga po yan. Ayan. Ito pa rin. Wala sa baba. Pundo. At ayan na po siyang babaling. Yan po yung ating paggamit. Ayan. At sakali man po na ipagkaloob sa inyo yung makapagpagalaw kayo ng locator, yan po ay isang malaking biyaya para sa inyo. At ang mahalaga po niyan mga katiis, mga kababayan, dapat mayroon po kayong dugong treasure. Kaya mahalaga po yan sa isang katangian. Ayan. Ganyan pa rin. Ayan. At ito mga kababayan, ay akin pa rin po tatapatan kung ano po yung pagkakaiba ng dalawang single antenna at isang tripod antenna. Ito pa rin. Ayan. Ground. Kukuha po tayo ng ground. Pag nakakuha na po tayo ng ground, permis lang po rin. Ayan. At dito na po tayo papasok sa pagtapat po nito sa ating pang item. Pag tumatuwad po yan, yan na po yung magiging resulta ng ating tripod antenna. Ayan. At bumubuo na po ulit siya ng frequency. Kapag buo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung pag-ikot niya. At nakabisado na po niya yung aura ng gold na atin pong tinatapatan. Yan mga kababayan, mga katiis, sa pag-ikot pa rin po ng long range locator tripod antenna. Ayan. Ito na katiis. Ayan. Mula po sa probinsya ng Davao City. Ito po yung pinusuan long range locator tripod antenna. Ayan. At muli po mga kababayan, mga katiis, yun po yung pagkakaiba ng tripod antenna na kapag tinapatan mo po yung items, hanggang doon lang po yung kakayanan niya na iikot siya at hindi po siya napukross. Yun po yung pagkakaiba ng dalawang single antenna at isang tripod antenna. So ito po, kahit man siya umiikot, ito pa rin po ay may kakayanan na magturo kahit 800 meters. Kung wala naman po yan na malapit na nakabaon, at ang ituturo pa rin po ay yung pinakamalayo na nakabase po yan dito po sa ating ibinabalak. So yun po yung kakayanan, naiikot lang siya kapag natapatan po yung items. At sa pag-estimate din po ng lalim, kapag tinapatan mo po ito, gamit ko po ang tripod antenna. So
yan po ay hindi mo makukuhanan ng estimate ng lalim. Kailangan gagamit nyo pa rin po ng dalawang piraso na itutuwang mo po dito sa ating triple antenna. Kahit po dowsing rod at ganoon na rin po kahit po isang single antenna. Ganito yan mga ka-TH. Ito pa rin. Ito po yung single antenna na pwede po natin ituwang sa triple antenna na siya po ay magkukross at mapapag-estimate mo rin po ng lalim. Ito pong ating triple antenna at isang single antenna. So ganito yan mga ka-TH. Napag-locate pa rin po. Ayan. Wala pa rin sa baba. Ganyan. Sabay po yan magtuturo. Ayan. Sabay yan. Ayan. Ayan. Ito po yung kagandahan na kahit isang triple antenna at isang single antenna ay may kakayanan siya na pwede na po siyang mag-cross at pwede na rin pong i-estimate ng lalim. Ayan. At magagamit mo rin po ito sa paghanap ng sucker deposit at exit deposit. Ganun na rin po sa entrance tunnel at close tunnel. Yan, ganun din po yung mga kababayan. Ito po, kaliwa ang gagamitin na natin bilang ground sa paghanap po ng mga entrance kahit po yun ay sucker deposit. Ito po yan. Yan pa rin. Yan. Ito mga ka-TH yung pagkakaiba na kapag dalawang antenna, ayan, ay magkukurs na po siya. Yan mga kababayan, yan po yan, nakakross. At yan, kapag nakross po siya, lalabas tayo, maghihiwalay po siya. Huwag nyo na po siyang patatagalin na nakahiwalay po siya, nakataas, dahil babalik po yan sa likuran. So ibig sabihin mga ka-TH, kapag nag-cross po ang ating dalawang antenna, lalabas po kayo, maghihiwalay, dahan-dahan po yung paglakad natin na permis na nakataas po itong ating dalawang antenna sa pag-estimate po na lalim. So, mula po dito, paglabas natin, diyan magkukross, lalabas, maghihiwalay po yan, dahan-dahan po tayo lalakad, dire-diretso, tuwid na maliliit lang po yung hakbang. Yan. At kung saan po ito magkukross ay hanggang dun po yung unang meter o distansya na inyo pong susukatin kung ilang meters po yung layo mula po dito sa pagkaka-cross na kung saan po lumalabas yung aura ng gold. So ibig sabihin mga ka-TH, mga kababayan, kapag tayo po ay nakachinilas, nakasapatos, ay times 2 po yan ang ating kukukain. So ito po mga kababayan, muli ko pa rin pong inuulit sa ating mga kababayan, may dalawang paraan po tayo sa pag-estimate ng lalim sa pamamagitan po ng magnetic wire na hindi ka na po dyan magta-times 2. So ito pa rin mga kababayan, mga ka-TH. Yan, ito po yung pagkakaiba na kapag dalawang single antenna, magagawa niya po yung hindi magagawa ng triple antenna. Ayan. Ganyan po yan. So mga kababayan, mga ka-TH, maraming salamat po sa inyong muli. Mula po sa probinsya ng Davao City. Ito po yung iyong pinusuan, isang long range locator, triple antenna, pang long distance, complete load na po yan. Kung ano po yung ibabala, yun po ilulocate o ituturo, hahanapin ng ating pong triple antenna. Nakabase po yan sa inyo pong ibinabala. So sa pagkaaral pa rin po ng ating mga locator, kailangan laging practice at tsaga-tsaga lang. At isa na rin po dyan,
dapat meron pong mga katangian sa paggamit ng isang locator. Napakahalaga po niyan. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng maraming biyaya. Tigit po isang magandang kalusugan. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood po ng aking mga in-upload na video. Maraming salamat.